Matapos silingin ng Pangulo ang courtesy resignation ng kanyang gabinete, nananawagan naman ngayon ng ilang mambabatas ng mas makatarungang budget at pamumunong hindi para sa eleksyon sa 2028 kundi para sa bayan. Alamin natin ang buong detalye sa report ni Troy Gomez. Kamakailan lang ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang courtesy resignation ng lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. Isang hakbang na layong i-recalibrate ang direksyon ng kanyang administrasyon kasunod ng resulta ng katatapos na halalan. Ngunit higit pa rito, iginiit ng mga mambabatas ang mas malalim na isyong kinakaharap ng bansa, ang korupsyon sa pambansang budget at ang paghahanda para sa 2028 elections. Para kay Senator-elect Panfilo Ping Lacson, hindi sapat ang reshuffling ng gabinete kung hindi bibigyang pansin ang pork barrel at budget insertions. Plano rin ni Lacson na amyendahan ang Republic Act 11310 para i-centralize sa ilalim ng 4Ps ang lahat ng uri ng ayuda gaya ng AKAP, AIX at TUPAD para masigurong walang dobleng paggamit ng pondo at matutukan ang tunay na nangangailangan. Samantalang umaasa naman si Senador J.D. Ejercito na ang panawagan ni Marcos Jr. ay hindi lamang para sa pagpapalit ng tao, kundi para sa pagpapabuti ng trabaho ng mga miyembro ng gabinete. Naniniwala naman si Senate President Francis Chis Escudero na higit pa sa simpleng pagpapalit ng mga tauhan ang inaasahan at ipinapahiwatig ng ating mga kababayan. Ayon naman kay Senator Aquilino Coco Pimentel III, maganda ang hakbang na ito pero dapat tiyaking walang personal o pampulitikang interes ang mga itatalagang kapalit. Malinaw ang mensahe ng ilang mambabatas. Kung seryoso ang gobyerno sa pagbabago, hindi sapat ang pagpapalit ng mukha. Kailangan ng bagong direksyon, tapat na pamumuno at budget na para sa tao, hindi para sa eleksyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.